O God, Almighty, build us thy loving children, offering thee today our words and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we will merit thy blessing for ourselves, our school, and our life and country, the Philippines. Amen. Maraming salamat, Marco. Magandang umaga, mga bata! Magandang umaga po, teacher! Kamusta ang bawat isa? Okay lang po, teacher! Pumadyak na ng 3 beses kung okay ang bawat isa? Ang galing kung handang-handa na kayo. Ngayon, bago tayo magsimula, maaari bang pagpipulot ang mga basura na inyong nakikita sa inyong mga paligid. Pakiayos na rin ang upuan at pwede na kayong umupo. Ngayon naman, mga bata, titignan ni teacher kung sino ang lumiban sa araw na ito. Itaas lamang ang kanang kamay at sabihin, narito po, guro, kung kayo ay narito sa araw na ito, at kung wala naman ang inyong katabi, maaaring sumagot ng absent. Maaaring po ba? Opo, teacher! Ngayon, sisimulan na ni Guro. Andres Ariel, narito po, teacher. Samputon Jennifer, narito po, teacher. Rana Mamakot, narito po, guro. Magaling! Walang lumiban sa araw na ito. Ngayon naman, mga bata, ano ang gagawin kapag tayo ay nagkakaroon ng talakayan? Teacher! Teacher! Opo, makinig para tayo ay magkakaintindihan. Teacher! Teacher! Martinez? Teacher! Opo, itaas ang kanang kamay, mga bata. Ganito po ba magtaas ng kamay? Hindi po, Gagawin nga kung paano magtaas ng kamay. Tama, dahil ang mga nasa likod ay maaaring hindi makita ni teacher kung ganito lamang ang pagtaas ninyo ng kamay. Meron pa po ba? Teacher? Syra? Mag-participate po, teacher. Tama, mag-participate, mga bata. Huwag po natin magtawanan ng ating kaklase. Meron pa po ba? Adrian? Sir, tumahimik at umupo ng maayos. Tama, tumahimik at umupo ng maayos. Ngayon naman, mga bata, maaari bang matanong ni teacher kung ano ang inyong tinalakay kahapon? Syra? Patungkol po, teacher, sa tungkulin ng teacher, Ramadan, sa pamahalaan ng pagtataguyod ng ating mga karapatan. Opo, ang pamahalaan ay tinataguyod ang ating mga karapatan. Alam niyo ba ang mga ehensya tumutulong sa pamahalaan? Upang mabigay ang ating karapatan, halimbawa sa kalusugan, anong ahensya nga ang tumutulong? Teacher! Rasmir? DOH po, teacher! Opo, DOHO? Department of Health! Opo, Department of Health. Meron pa po ba? Yes. Asaya ulit? Department of Justice po, teacher. Opo, Department of Justice upang ipagtanggol natin ang ating sarili o ang ating karapatan. Ngayon naman, mga bata, ano ang nakikita ninyo sa bandang kanan na ito? Teacher! Teacher! Ayan. Teacher, magulong po, teacher. May napapaan, may Opo, may puno at may nabaka. Ano pa po? Adrian? Teacher, mayroon po matanda at mga bata po. Opo, may makikita kayo ng matanda at bata. Elias? Teacher, may lumiligas po para pupunta sa safe po, teacher. Opo, lumilikas. Ngayong mga bata, itong lugar na ito ay ginatawag nating Barrio Santa Ana. Gusto niyo bang marinig ang kwento patungkol dito? Opo, teacher! Makinig ng mabuti. Ang Barrio Santa Ana ay malinis, payapa at masaya. Ngunit isang araw, inayang ito ng kalamidad. Nasira ang kanilang matahanan, naubos ang kanilang pagkain, at nasira din ang mga tulay. Ngayon ng mga bata, nais nila humingi ng tulong sa inyo. Bibigyan niyo ba sila ng tulong? Opo, teacher! Kung ganon, hahatiin ko sa 4 ang klase para tumulong sa barrio nito. Mula kay Erod, papunta kay Jama, ang pangkat-1 o NHA. Ang NHA po ang National House Authority. Nasira ang kanilang tahanan
Ang bawat sagot ninyo ay mabibigyan nyo sila ng pakay. Ngayon naman mula kay Jetrel papunta kay Saputon ang pangkat 2 o DOH. Ngayon naman mga bata, ang mga matanda at mga bata dito ay nagkakasakit. Ano ang gusto nyong ibigay? Samputon? Teacher, mga gamot po, teacher. Opo, mga gamot. Ngayon, bawat tamang sagot ninyo ay mabibigyan nyo ng gamot ang baryo na ito. Ngayon naman, ang pangkat 3 mula kay Marzo papunta kay Enriquez ay ang pangkat LFA. Mga bata, naubos ang kanilang pagkain. Ano ang gusto nyo ibigay? Bigas. Mga pagkain, teacher. Tama, mga pagkain ang pangwaigsa ng kanilang Gutom. Ngayon naman, ang para sa panghuling pangkat mula kay Lasmin papunta kay Farson ay ang pangkat 4 na PWH. Nasira ang kanilang mga tulay. Ngayon naman, pangkat 4, tutulungan niya sila upang makakuha ng gamit upang maayos muli ang kanilang mga tulay. Ano ang mga materyales na gusto niyo ibigay? Semento. Sige nga, Farson. Kahoy, teacher. Opo, kahoy. Meron pa po ba? Teacher, mga bakal po, teacher. Opo, bakal at mga simento. Semento. Ngayon naman mga bata, upang mabigay ang inyong mga gustong tulong, ano ang gusto ninyo? Ano ang maaari ninyong gawin? Teacher! Alexa? Opo, mag-participate sa ating talakayan. Meron pa po ba? Teacher? Jetrel? Sumagot po sa mga katanungan niyo po, teacher. Opo, dahil ang bawat sagot ay isang puntos ang makukuha ninyo. Ngayon naman mga bata, may tunandang tula siguro. Gusto niyo bang tumula? Opo, teacher! Ngayon, ang tula natin ay nakahati sa 3 saktong. Ang unang saktong, magpapasa ang pangkat 1 at pangkat 2. Ang ikalawang saktong naman ay pangkat 3 at pangkat 4. Ay patatlong saktong ay sabay-sabay na natin itong ikahan na maliwanag po ba? Opo, teacher! Ngunit bago niyo simulan ang pagbabasa, siguro muna bago kayo. Ngayon, sisimulan na natin. Ang pamagat ng ating tula ay ating pamahalaan, ating kabahagi. Ngayon, sisimulan ko na. Pamahalaan tayo gabayan sa pagunlad ko ang gabayan. Bagat matanda ang ating alagaan, sa pagkakaisa tayo magtatagpuan. Pangkat 1, pamahalaan tayo'y gabayan sa pagunlad ko ang gabayan. Bagat matanda ating alagaan, sa pagkakaisa tayo'y magtatagumpayan. Sa matanda at bata may kapansanan man, pag-aalaga'y handa sa bawat isa. Pamahalaan kawang gawa'y di mapapantayan, pagtutulungan natin ang suksik sa tagumpayan. Pangkat 3 at pangkat 4. Sa matanda at bata may kapansanan man, pag-aalaga'y handa sa bawat isa. Pamahalaan kawang gawa'y di mapapantayan, pagtutulungan natin ang susi sa tagumpayan. Pabahay, paaralan, ospital din, pangangalaga sa atin ang kanilang hangarin. Malinis na pagkain, maayos na daan, pamahalaan, salamat sa inyong malasakit. Sabay-sabay na natin ito ang pagkikasin. Pabahay, paaralan, ospital din, pangangalaga sa atin ang kanilang hangarin. Malinis na pagkain, maayos na daan, pamahalaan, salamat sa inyong malasakit. Nagustuhan niyo ba ang ating tula? Opo, teacher! Ano nga ulit ang pamagat ng ating tula? Teacher! Person? Ating pamahalaan, ating kabahagi po, teacher. Magaling! Ngayon naman, ano ang pagkakaintindi niyo sa ating tula? Ano ang mensahe na nais ibahagi ng ating tula? Meron po ba? Rana? Teacher, malaking parte po ang pamahalaan po sa komunidad dahil sila po yung nagbibigay tulong po teacher sa mga mamamayan. Opo, ang ating tula ay patungkol sa pamahalaan na malaki ang bahagi para sa ating mamamayan. Ngayon naman mga bata, tayo ay magkakaroon ng
bawat grupo sa loob lamang ng 5 segundo. Maaari ninyo nang simulan. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, bibigyan ko ng 3 puntos ang bawat isa dahil sila ang nakauna na gumawa ng ito. Ngayon naman mga bata, makinig para sa kanito. Si teacher ay may 4 na sobre. Ang bawat sobre ay naglalaman ng mga larawan o picture puzzle. Ang gagawin niyo lamang po ay puwit ang larawan sa loob ng 1 minuto. Mga bata, makinig po para sa kanito. Pagkatapos po, mabuo ang larawan, maaari niyo na ito itigil sa pizarra. Naiintindihan niyo ba po, mga bata? Opo, teacher! Para sa pang-anasa, pang-2, maaari na simulan ang ating aktibidad. Teacher na po, teacher! Teacher, tapos na po, teacher. Ngayon naman po, maaari niyo na ipalis sa tamang ayos ang inyong mga buwan. Opo. Ating nga isusuli kung tama ang inyong mga buwan. Para sa pangkatira, ano po ang inyong nabigo? Ang pangkatalawa? Food and Drug Administration! Ang pangkatlo? Department of Trade and Industry, Philippines. Pangkatapat? Department of Public Works and Highway. Tama, nagawa ninyo po ng tama ang inyong mga gawain. Ngayon, bibigyan kayo ni Guro ng isa puntos. Ngayon mga bata, base sa ating tula at sa larawan na inyong nabuo, ano sa tingin ninyo ang ating tatalakayin sa araw na ito? Muhammad? Teacher, mga bahagi na ginagampanan ng pamahalaan po. Opo, may punto si Rasmin. Base sa mga larawan at tula na ating binasa kanina, ito ay patungkol sa pamahalaan at kung ano ang gampanin nito sa ating mga mamamayan. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito, pakibasa nga ng sabay-sabay. Mga bata, ang ating pamahalaan ay may malaking papel o malaking gampanin sa ating mga mamamayan. Ito na ay nahahati sa iba't ibang aspekto. Meron sa pangkalusugan, pagkain, hustisya, at sa ating mga paligid. Ngayon, ating pag-uusapan ang 6 na bahaging gampanin ng pamahalaan sa atin. Nangunguna dito ay
naman ng kanilang mga magulang. Ang pamahalaan ay may ahensyang inatasan upang bantayan ang ganitong sitwasyon. Narito po ang, ano nga ang tawag natin dito? Yes, nataas po ang kanang kamay kung gustong sumunod. Dana? PSWD teacher or Department of Social Welfare and Development. Opo. Ang PSWD. Kaya naman mga bata, pakibasa ng sabay-sabay. Ang pamahalaan ay mapagtama at sandali lamang ang sabi po ni teacher, sabay-sabay po at lahat. Isa, dalawa, tatlo. Ang pamahalaan ay mga programa at serbisyo para sa pangangalaga at paglilingkod sa mga bata, kabataan at matatanda. Ang ahensya ng kagawaran ng kagalingan at pagpapaunlad panlipunan ang nangangasiwa dito. Maraming salamat. Tulad po ng sinabi ni Guro, ang DSWD ang nangangasiwa dito. Mga bata, ang mga bata po ba ay dapat hindi inuulit? Opo, teacher! Matulad din po ito sa mga matatanda. Dahil may batas po na nagsasabi ang pinoproteksyonan ang mga bata. Ito ang ito po ang human rights o kahit bata po ay meron na po tayong karapatan o meron po tayong papel dito sa ating pamahalaan. Ganun din po sa mga matatanda. Ang pamahalaan ay nagtatag ng batas kung saan nakakakuha sila ng 20% diskwento sa mga pampublikong sasakyan, gamot at pagkain. Mga bata, ano nga ang sinasabi ng mga matatanda kapag sumasakay sila sa jeep? Senior po. Opo, senior. Dahil ang mga senior po ay mayroong discount sa nasabi ni teacher. Ngayon naman po, ang pumapangalawa sa ginagampanan ng ating bansa at ng ating pamahalaan ay ang basahin natin sabay-sabay. Sino gustong umasa? Parson? Sinisikap ng pamahalaan na mabigyan ng disenteng tirahan ang mga mamamayang maliliit ang kita sa tulong ng pangangasiwa ng pambansang pabahay ng direktang tinatasan ng pamahalaan sa mga proyekto nito. Tama, ang pamahalaan sinisikap na magkaroon kahit maliit na tirahan sa tayong mga mamamayan. Mga bata, ano ang napapansin niyo sa larawan na ito? Teacher! Bayan? Teacher? Nasunugan po, mga bata. Oo, nasunugan. Mga bata, kung isipin po natin, saan po ngayon tumitira ang mga taong nasunugan? Mamad? Maaari po sa school po, teacher. Opo. Katuwang ng pamahalaan ang Department of Education o Kagawaran ng Edukasyon ang ating pamahalaan sa pagbibigay ng tahanan. Ngayon naman mga bata, ang nangangasiwa dito ay, pamilyar ba kayo dito? Opo, teacher. Sige nga, ano nga ito? Sino ang gustong sumagot? Sige nga, Alexa. Tama, National Housing Authority. Ang National Housing Authority, ito ay nagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan na maliit ang kita at hindi natin kaya mag-provide ng ating bahay. Tayo din po, ay nakakita na ba kayo ng mga pabahay, mga bata? Opo, teacher! Ano ang dahilan o bakit nagkaroon ng pabahay sa inyong lugar? Sige nga, ano? Kapag may nasunugan po. Opo, kapag may nasunugan, ano pa? Sa amin po, teacher, nung nag-gera po dito sa Sambuanga teacher, nagbigay po ang mga pamahalaan ng pabahay sa aming mga bahay po, teacher. Opo, meron pa po ba, Elaine? Teacher, meron po dun sa amin, teacher, dahil po nasa lansa po ng Baguio, teacher. Opo, ang pamahalaan ay sinisikap na tayo ay magkaroon ng isang tirahan
Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRMMC ang nagsisilbing tagapag-ugnay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Opo, ang Pilipinas ay nakakaranas ng iba't ibang kalamidad. Magbigay nga ng isa. Rana? Bagyo po, teacher. Oo. Bagyo po, meron pa po ba? Teacher! Elaine? Dito po, teacher! Ayun po, meron pa po ba? Adrian? Teacher, landslide. Landslide, Juliana, may gusto ka ba isagot? Opo, kabilang din po ito. Ngayon, ang pamahalaan may initasang pangasiwaan ang ganitong sitwasyon. Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Sige nga, Edgar! Opo, lumiligas sa baha. Meron ka po ba? Sige nga, Alexa. Pearl? May maliit na bangka po, teacher, na sinasakay yung mga nabahaan. Opo, sinasakay ang mga. Meron ka po ba? Opo, itong mga naka-orange ay ang tinatawag natin NDRRMC o ang Disaster Risk Reduction and Management Council. Sila po ay nagbibigay ng abiso sa atin o sa pamahalaan o sa ating mamamayan kung may paparating na bagyo. Mga bata, anong ahensya ang nagbibigay sa ating ulat patungkol sa mga bagyo o mga kalamidad? Sige nga, Rana, subukan. Tama, ang pag-asa. Mga bata, ano nga ang pag-asa? Services and administration. Tama. Mga bata, ang pag-asa ay nagbibigay ulat sa atin bago pa man dumating ang bagyo o kung tayo ay kailangan ng lumigas. Ngayon mga bata, ang pag-asa ay may katuwang din sa atin sa pagbibigay ng serbisyo ito. Narito ang DepEd kung saan tayo lumikas. Narito din po ang ating mga kapulisan sa pagtulong at syempre naman po ang NDRRMC. Ngayon naman mga bata, para sa susunod na kampanya ng pamahalaan, narito ang pakibasa ng sabay-sabay. Transportasyon at komunikasyon. Sino gustong kumaya? Juliana? Pinauulat ng pamahalaan ng transportasyon at komunikasyon sa iba't ibang dako ng Pilipinas upang maging mabilis ang pagdiwas ng mga nagpagawa ng mga daan, tulay, underpass, overpass, at iba pang nag-uugnay sa mga lalawigan at inuwalay na puso ng ating. Maraming salamat, Juliana. Isa rin sa serbisyo ng ating pamahalaan ang pagsasaayos ng ating mga tulay at ating mga daan. Mga bata, ano nga ang pinapakita sa larawan na ito? Sige nga, Rana. Opo, may crack. Meron ba sila? Opo, lubak na daan. Ang pamahalaan ay sinisikap na maging maayos ang ating daan. Sayra, nakikinig pa po ba? Maraming salamat. Ngayon naman, ang pamahalaan ay sinisikap na magkaroon tayo ng maayos na daan upang mapabilis ang ating transportasyon at mapadali ang pagdating ng mga produkto sa atin. Ang ahensya na mamahala dito ay ang, alam niyo ba kung ano ito mga bata? Sige nga. Teacher! DPWH teacher! Opo, ang DPWH o ang Department of Mga bata, ang DPWH po ay ang Department of Sige nga, Edlian. Department of Wow! Bibigyan na natin ang barangay club si Edlian.
kalidad ng gamot ay kailangan dumaan sa masusing pag-aaral ng Food and Drug Administration or FDA upang masigurong ligtas ito sa kalusugan ng mga mamamayan. Salamat. Ngayon, ang pamahalaan ay sinisiguro din na kalidad at malinis ang ating mga pinakain. Ang ahensyang tumutulong dito sa pamahalaan ay ang National Food Authority o ang NFA. Katuwang din po ang FDA. Ano nga ulit ang FDA, mga bata? Food and Drug Administration. Maraming salamat. Ang ating mga gamot at pagkain na binibenta sa palengke ay dumaan sa masusing pag-aaral para ito sa ating kaligtasan. Mga bata, ano ang napansin ninyo sa mga presyo sa ating palengke? Sahir? Opo, patuloy na tumataas dahil sa inflation. Kaya ngayon, ang pamahalaan ay may katuwang din patungkol dito. Ito ang mga siwa ay ang DTI. o ang Department of Trade and Industry. Opo, ang DTI ay sinisiguro affordable pa rin ang mga pagkain o mga binibenta sa palengke. Ngayon naman mga bata, may pamilya ba kayo nagtatrabaho dito sa DTI? Malabo! Isa, si Sahir. Sige nga, Sahir. Ang trabaho po ng tatay ko is sinisuguro ng kanilang ahensya na tama ang presyong binibigay ng mga negosyante at ng mga palengke para sa mga At bigyan na natin ang tatlong pagsang si Sahir. Ang DTI sinisiguro ang sinabi ng teacher na affordable pa rin at kayang bayaran nating mga mamamayan. Ngayon naman, para sa panghuli ay ang pagtulong sa mga taong may kapansanan. Mga bata, anong sakno ang sinasabi patungkol dito sa mga taong may kapansanan dito sa ating lugar? Anong sakno? Sige nga, Enriquez. pangatlo. Pangalawa. Pangalawang sakno, teacher. Matanda. Pakibasa ka. Sa Sa matanda at bata, may kapansanan man. Pag-aalagay, handa sa bawat isa. Ang pamahalaan, gawang gawa, hindi mapapagsayan. Pag tutulungan natin ang susina sa tagumpay. Maraming salamat, teacher. Ang mga taong may kapansanan po ay binibigyan ding pansin ng pamahalaan dahil sila po ay vulnerable para sa mga anumang sa anumang kaguluhan na mangyayari dito sa ating mamamayan. Mga bata, ano pong napapansin ninyo dito sa litrato? Sige nga, Jedred. Mga senior citizen po, teacher. Opo, may senior citizen. Ano pa po? Sige nga, teacher. Opo, mga taong may kapansanan. Ang pamahalaan ay sinisikap na sila ay makapamuhay
teacher! Opo, isa din po yan sa pagiging epekto na hindi tayo makapagbabakasyon. Pero, ang isa sa mga epekto nito ay hindi maluluwas ang ating mga produkto at mahihirapan din tayo mag-transfer sa isang lugar papunta sa isang lugar. At sa panghuli naman mga bata, ano sa tingin ninyo kung wala ang batas pambansa 7277 na nagproprotekta sa mga taong may kapansanan? Gana? Mawawalan po ng nakakatan po, teacher, ang mga may kapansanan po, teacher. Tapos, mabuhuli din po sila, teacher. Oo. Mawawalan sila na karapatan. At syempre, magiging vulnerable din po sila sa mga diskriminasyon. Kaya itinatag po ito upang sila ay magprotektahan. Naintindihan niyo na po ba mga bata? Opo, teacher! Ngayon, may mga katanungan siguro. Ano nga ulit ang pamagat ng ating talakayan? Ulit? Teacher, mga bahagi ginagampanan ng pamahalaan po. Tama, mga bahaging ginagampanan ng ating pamahalaan. Thank you so much! Ngayon naman mga bata, magbigay ng tatlong bahaging ginagampanan ng ating pamahalaan. Teacher! Sige nga, Carson. Teacher, ang unang bagay teacher is paglilingkod sa mga bata at matatanda teacher. Pangalawa po is pabahay at ang pangatlo po is pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Opo, maraming salamat, Carson. Ganun naman, anong ahensya ang tumutulong upang magkaroon tayo ng kalidad at malinis na pagkain? Opo, ang ahensya Yung sinibano. FDA. Mukhang handa-handa lang nga kayo para sa ating aktibidad. Ngayon naman, gamit ang inyong grupo, nasaan ulit ang pangkat-apat? Teacher. Ang pangkat-dalawa? Tatlo? At pangkat-apat? Isa pala. Ngayon naman, para sa ating aktibidad, tayo ay magkakaroon ng dula-dulaan. Si teacher ay may box dito. Ang laman ng box na ito ay iba't ibang ahensya na tumutulong sa pamahalaan upang mataguyod ang ating mga karapatan. Ang gagawin nyo lang po ay bumunot ng isa at isa sa dula ang kagandahang epekto nito sa ating mga mamamayan. Maliwanag po ba? Oo, teacher! Ngayon, may rubrics teacher para sa scoring ninyo. Mga bata, ang performance ng pangkat-isa ay isusuri ng pangkat-dalawa. Ang pangkat-dalawa naman ay susuri ng pangkat-tatlo. Ang pangkat-tatlo naman ay susuri ng pangkat-apat. At pangkat-apat, ang inyong performance ay susuri ng pangkat-isa. Mga bata, ang ating rubrics ay may mga tanong din po. Pagkatapos ninyo magsadula, inyong sasabihin ang sagot ninyo patungkol dito. Maliwanag po ba? Opo, teacher! Ngayon, pumili ng isang kakatawa para sa inyong grupo na pumunot dito sa ating box. Ako, teacher. Ako na. Ngayon, maaari kayong gumawa ng maliit na bilog bawat grupo upang pag-usapan ng inyong sinabihan. Tapos na ba mga bata? Nagkakaroon na tayo ng kulay? Pangkat-isa, tapos na ba? Magbibigay mo din. Mga bata, nakikinig pa po ba kung nagkakaroon na tayo ng kulay? Marzo, Mariner? Karen, mukhang natutulog ka? Tapos na po ang oras na inilaan ninyo. Ngayon, magsisimula tayo sa pangkat-apat. Pangkat-apat, kayo ang mauna sa ating ginagawa.
pricing po kayo ito. Maaari po kayo babaan pa. Ang kalagahan po ng DTI ay masigurado po na tama ang presyo na ibinibenta ng tao at affordable ito sa mga mahihirap at sino ang tao na bibili. At nasisigurado din dito na malusog at maayos ang mga ibinibenta ng mga tao upang maayos at di makapekto sa anumang kalusugan ng mga tao. Maraming salamat po katawan. Pwede ba natin silang bigyan ng 5 pangsa? Kaya naman ang pangkatatlo. Pangkatatlo, maaari na kayo magsimula. Pangkatdalawa, kayo po ang mga nasiwa sa presentasyon ng pangkatatlo. Ano po nangyari sa kanya, ma'am, sir? Dahil dito po siya? Wait lang po. Program po tayo sa consultation room. Sir, ma'am, ayon po sa laboratory examination niya po, narito po yung mga gamot na kinakailangan niya po bilhin. Nakasan mo naman? Wala po ba kayong pambayad, ma'am? Sakaling wala po kayong pambayad at kailangan niyo po ng tulong siya, maaari po kayong lumapit sa Malasakit Center na nagbibigay po ng tulong para po sa mga kailangan niyo po gamot. Yun lamang po. So, ang napulog namin ay ang DOH or ang Department of Health na kung saan ay ang layunin nila ay bigyan ng tulong ng mga taong nangangailangang pinansyal in connection sa mga gamot na kailangan nila. So, yun lamang po. Maraming salamat po katatlo. Bigyan din po natin sila ng 5 pangsa. Ngayon, dumako na tayo para sa presentasyon ng pangkatdalawa. Isang araw sa barangay sa Zamboanga City ay nasunugan. Ano? Ano na tayo natin naman? Ano na tayo ngayon? Alis dyan, Marco! Huwag kang mag-alala na nandyan ang Department of Housing Authority at matutulungan na tayo ng mga kinabukasan dumating ang National Housing Authority. Kayo ay tinatuluyan at naliligtas kayo at titirahan kayo ng katunayan. At yan lamang po. Maraming salamat.
Hindi po kami napadaan sa ilog po. Ba't ano yan sa iyo? Teacher, wala po kami madaanan. Tingin nga. Umuwi na kasi. Grabe, ang lakas pala ng agos ng ilog tuwing tabuyan. Sa tingin ko, engineer, kailangan na natin dito ng tulay. Gawa natin ito ng building. Huwag mo tayo tapos sa prayer nung kapala ni Makila. Okay. May tulay na. Mga bata, pwede na kayo pumasok sa school na hindi nag-aalala. Salamat po! Maraming salamat ang kanisa. Marinig po ba natin sila bigyan ng 5 bagsak. Ngayon naman mga bata, nasa na po ang mga rubrics na aking binigay? Kasama din po ang score ng inyong mga kaklase. Ngayon naman, pangkalisa, kaninong grupo ang inyong binigay ng score? Pangkatalawa, ilang score po ang binigay ninyo? 15. Bakit po 15? Mari niyo bang ipakita sa klase? Opo, sa pagganap. Ngunit, may tatama po siguro. Hindi po nila nasagot ang katanungan. Narito po ang bakit mahalaga sa mga mamamayan ang ahensya na inyong pinili. Kaya babawasan po ni teacher na 2 puntos. Ngayon naman mga bata, maaari bang kumuha ng mga papel ang bawat isa? Halika na po, teacher. May mga papel na po ba? Opo, teacher! Itaas nga po ng inyong mga papel. Teacher! Mga panula. Teacher! Ngayon naman, maghanda para sa ating maiking pagsisikip. Ayin ang panuto, test 1. Isulat ang tamang sagot. Ibigay kung anong gampanin ng pamahalaan ang tinutukoy sa bawat tanong. Naintindihan po ba ang panuto? Opo, teacher! Ang sagot po na hindi pagpipilian na nasa kahon na ito. Ngayon naman, sabay-sabay nga natin para sa pagsusulit dalawa, pakibasa nga po ng sabay-sabay. Lagyan ng check ang patlang kung ito ay nagpapakita ng magandang epekto ng mga gampanin ng pamahalaan at X naman kung hindi. Naunawaan po ba ang ating panuto? Opo, teacher! Ngayon, maaari nyo na simulan ang inyong pagsusulit. Tapos na po, teacher! Ngayon, pakipasa ang mga papel paharap. Ngayon naman mga bata, pakikuha ang inyong kwaderno sa alaling panlipunan at isulat ang ating takdang aralin. Pakibasa nga ng ating takdang aralin. Naglista o magtala pa ng mga gampanin o mga bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa ating mga mamamayan. Naunawaan po ba ang inyong takdang aralin? Opo, teacher! Ngayon naman, titignan natin ang ating incentive chart. Bibilangin natin ang puntos ang nakuha ng bawat